Anong paghuhukom ang tatanggapin ko ng isa't isa sa atin sa wakas ng panahon? Mga kapatid, sinasabi sa atin itong araw-araw nating pagninilay na kailangan nating maging matapat at mapanalig sa ating Panginoong Jesucristo na siyang ating sinusundan sa kanyang yapak upang marating natin ang kabanalan ng buhay na siyang susi upang makapasok tayo sa kaharian ng Diyos. Batid natin na kahit ano pa ang gagawin natin sa sarili nating katalinuhan, karunungan, sa sarili nating kakayahan, ngunit alam natin na hindi natin mapanatili ang kabanalan sa buhay. Kung manatili tayo sa grasya ng Panginoong Jesucristo, yon, magkakaroon tayo ng lakas at masigasig na pananaw sa buhay kahit pa sa kung ano ang kahirapan, pagsubok na meron tayo, lalong-lalo na sa ating pananampalataya, at maangkin natin ang gantimpala sa pagpuhukom sa wakas ng panahon. Ito ang sinasabi sa atin ng liturhiya ng salita ng Diyos sa araw na ito. Huwag tayong lumingon, pabalik sa kung sino at ano tayo, bago pa tayo lumunsad sa ating plano sa buhay na magbalik loob sa Diyos. Kung gustuhin natin magbalik loob sa Diyos, tingnan natin ang kung ano ang hinaharap sa ating paglalakad at paglalakbay sa kabanalan ng buhay. Totoo, we should have that continuous journey towards the full conversion of ourselves, of becoming Christ. Kailangan nating buuin ang ating pagkatao sa pamamagitan ng papalat biyaya ng Diyos sa araw-araw ating pamumuhay. Dahil alam natin na ang Diablo ay hindi natutulog at hindi nagagalak kapag unti-unti nating ibinibigay ang ating kalooban sa Diyos upang maangkin natin dahan-dahan ang kabanalan ng buhay. Alam naman natin na may maraming sakit at hapis kung tayo ay magbalik loob sa Diyos. Dahil marami tayong kailangang iwanan at huwag lingunin sa ating paglalakbay. Kailangan nating maging malaya sa lahat ng lumulukob sa ating kalooban at kaisipan kung tayo'y haharap sa hukom doon sa kalangitan. Ang mga Kristiyano ay hindi katulad ng mga pagano, katulad ng mga pagano sa Ehipto o sa Mediterranean, na kung saan kailangan nilang mag-ipon ng lahat ng kanilang mga ari-arian at mga naipong mga magaganda at mahal na mga alahas at iba pang mga ari-arian upang sa kanilang pagpanaw ay madala nila ito at ito ang pag-iisip nila. Ngunit bilang Kristiyano, hindi ganito ang ating pag-iisip, kundi sabi ni San Pablo sa atin, kahit ang ating Panginoong Jesucristo, na ipunin natin ang grasya na ibinigay sa atin ng ating Panginoong Diyos sa pamamagitan ng kanyang pinakamamahal na anak na ating Panginoong Jesucristo, na kung saan ibinibigay niya sa atin ang grasya sa panahon na kung saan pupunta tayo at hinihingi natin ang sakramento ng pagpapatawad at sakramento ng buhay, ang penitensya at ang Eucharistia. Hinihingi natin sa Diyos
sa mga pagdiriwang ng sakramento na ito ang buhay na walang hanggan. Kapatawaran ng ating mga kasalanan dahil sa ating mga kahinaan. Hinihingi natin sa Diyos sa pamamagitan ng mga sakramentong ito ang kanyang pagpapala upang masigasig nating harapin ang mga pagsubok sa ating pananampalataya at buhay. Dahil alam naman natin na sa ating mga pagninilay, ang Diyos lamang ang ating pwedeng sandalan sa araw-araw nating pamumuhay. Kaya sana mga kapatid, sa pagbigay natin ng sagot sa katanungan na ating pinagnilayan itong mga araw na sana'y mapanatilit, maging matatag tayo sa ating pananampalataya upang maangkin natin ang gantimpala ng buhay na walang hanggan sa paghuhukom ng Diyos sa wakas ng panahon. Sana po lahat tayo ay bibigyan ng tulong ng ating Panginoong Hesus sa pamamagitan na rin ng mga pamamagitan ng ating mga mahal sa buhay na kung saan nakapasok na doon sa kaharian ng Diyos ng mga banal, lalong-lalo na ang ating debosyon sa ating mahal na ina at patron, si San Pablo de la Cruz. Itong parokyang itong na siyang inialay para sa pangalan at pamamagitan ni San Pablo de la Cruz at ang ating mahal na ina. Sana po lahat tayo ay may karunungan upang ito ay maging tanglaw natin habang tayo naglalakad patungo sa kabanalan ng buhay upang hindi tayo malihis silaan, upang mayroon tayong lakas loob na harapin ang lahat ng gustong alisin tayo sa listahan ng libro ng buhay na walang hanggan. Sana po ang Diyos ay mapasa atin, hindi lamang sa kaisipan, kundi ng ating kalooban. Amen.